Sa mga balak mag-share ng GCash kahit magkano lang. Para may pang-upload tayo. Maraming salamat. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 3581 hanggang Kabanata 3570. Kabanata 3581. Nang basahin ng tatlong malalakas na tao sa realm ng Azure ang dokumento, agad silang ikinaway ang kanilang mga kamay, buksan ang gate ng realm. Pagpasok sa kuta, mayroong isang sinaunang at malaking teleportation altar. Sa sandaling ito, binuksan na ang teleportation gate sa altar na ito. Sa pamamagitan dito, maaari kang pumunta sa siyam na realms, ngunit kailangan mong matukoy ang mga koordenada upang makarating sa itinalagang hangganan. Nang pumasok ang tatlo ni Yehan sa boundary gate, agad na muling sarado ang boundary gate, na parang isang daanan ng void. Sa susunod na sandali, lumitaw na ang tatlo ni Yehan sa isa pang teleportation altar, at ang nakapalibot na mundo ay tila napakabihirang. Bayan Chengji. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili. Nagtataka kami, ngunit ang dumating ba ay si Master Yeshi mula sa mundo ng gulong. Nang lumitaw ang tatlo ni Yehan sa teleportation altar, isang grupo ng makapangyarihang mga multo ang lumitaw sa paligid ng altar, at ang pinuno ng Azure Realm ay tumingin kay Yehan na nasa gitna at nagtanong. Ako nga, mahina akong sumagot si Yehan. Ito pala si Envoy Ye, kung gayon mangyaring pumarito si Envoy Xiao. Emissary Xiao. Kumunat ang noo ni Yehan. Lord Ye Envoy, si Xiao Envoy ay ang aking sugo mula sa 10 realms ng Bayan Cheng Realm. May utos si Xiao Envoy. Kung darating si Master Ye Envoy sa Bayan Cheng Realm, mag-host siya ng isang piging sa tahanan. Patuloy ng may akda. Yeshi, hindi pa nangyari ang ganitong bagay dati. Sabi ng isang executive officer sa tabi ni Yehan. Sa pagkarinig nito, sinabi ni Yehan sa malakas na tao sa realm ng Azure, mangyaring sabihin kay Envoy Xiao na may opisyal akong trabahong dapat asikasuhin. Matapos ang bagay na ito, pupunta ako upang bisitahin si Envoy Xiao. Sa pagkarinig ng mga salita ni Yehan, maliwanag na medyo nahihiya ang malakas na tao sa Azure Realm, at sinabi, Master Ye Envoy, nagbigay na ng utos si Xiao Envoy, mangyaring sumunod sa akin upang makilala si Xiao Envoy. Kilalanin si Envoy Xiao. Ngumiti si Yehan at sinabi, naririnig ko ang ibig mong sabihin, kung tatanggihan ko ngayon, hindi pa rin ako makakalabas dito. Kung ganito man, kung gayon talagang gustong makilala ng sugo na ito ang Haring Bayan Cheng. Aking maharlika, tanungin ko kung sino ang namamahala sa bahay sa Bayan Cheng Realm. Hindi kami naglalakas loob, mangyaring pumarito si Envoy Ye. Umungol si Yehan, at umalis dito kasama ang dalawang executive officer. Ngayong nakarating na siya sa hangganan ng Bayan Cheng, natural na kailangang tapusin ni Yehan ang lahat ng mga bagay na dapat gawin bago gumawa ng ibang mga bagay. Tungkol sa pagkikita sa Envoy Xiao mula sa hangganan ng Bayan Cheng, hindi bababa sa gagawin ni Yehan ang ganitong bagay, pareho kaming mga sugo mula sa 10 realms, pantay ang katayuan, kaya bakit kailangang pumunta at bumisita si Yehan? Ye Envoy? Narinig ko na ang Envoy Xiao na ito mula sa Bayan Cheng Realm, isang labis na mapang-api na tao siya. Ang mga sugo mula sa huling 10 realm sa Zuanlan Realm ay nakipag-ugnayan sa Envoy Xiao na ito. Ang taong ito ay mapagpasya at palaging gustong maging unang emissary, ngunit ang malakas na dragon ay hindi napapahamak ang ahas, dapat nating harapin ang Envoy Xiao na ito. Sabi ng executive officer sa tabi ni Yehan. Okay lang, ang ating gawain ngayon ay pumunta sa impyerno. Tahimik na sabi ni Yehan. Sa parehong oras, sa isang napakagandang mansion sa Bayan Chengji, isang lalaking may malalaking mata at isang mapang-api na aura ang nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Emissary Xiao, tila hindi nagnanais na yumuko ang bagong hinirang na Envoy Ye. Ano ang dapat nating gawin? Ang taong makakapagpasibol ng ginto at bato ay hindi isang mahinang tao. Gayunpaman, tila kailangang ipaalam sa sagong ito kung saan ito naroroon, at magbigay ng utos na ipaalam sa mga bantay ng Royal City na pansamantalang isara ang Royal City. Kahit sino ay hindi makapasok o makakalabas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki. Sa lungsod na ito ng bayan, siya ang nagpapasya. Hindi gaanong naiiba ang Bayan Cheng Realm sa Zuanlan Realm, at ang lugar na napuntahan ni Yehan ngayon ay ang King City ng Bayan Cheng Realm. Ang lugar na ito ay parang ang banal na lungsod ng Zuanlan Realm, at mayroong pinakamataas na katayuan sa Bayan Cheng Realm. Gayunpaman, nang handa nang umalis sina Yehan at ang iba pa mula sa Royal City upang pumunta sa Deshadao, naharap sila ng mga hadlang sa lahat ng direksyon sa harap ng malaking city gate. Yeshi, pansamantalang sarado ang Royal City na ito, at walang sinumang pinapayagang pumasok o lumabas. Natatakot kaming hindi namin maalis ang Royal City sa ngayon.
Ang dalawang executive officer na sumunod kay Yehan ay lumapit upang magtanong tungkol dito, pagkatapos ay bumalik at sinabi kay Yehan. Sa pagkarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan, at sinabi, bakit biglang sarado ang Royal City na ito? Ngunit mayroon bang ibang paraan para makalabas ng lungsod? Umiling ang dalawang executive officer. Ang Wang Cheng ay pareho ng banal na lungsod sa Zuanlan Realm. Lahat ay dapat gawin ayon sa mga patakaran dito, at ang Wang Cheng na ito ay isang ipinagbabawal na lugar. Sa sandaling labagin ang mga patakaran, tiyak na magagalit ang mga high-level na opisyal ng Bayan Cheng Realm. Kabanata 3582. Talagang nakakagulo ito. Hindi alam ni Yehan na ang utos na isara ang lungsod ng hari ay ibinigay ng emisaryong si Xiao na hindi pa niya nakikita, kaya sandali siyang nag-isip at sinabi, dahil hindi muna ako makakaalis sa lungsod ng hari, pupunta muna ako sa guild ng reinkarnasyon. Kahit may ilang bagay na kailangang gawin, hindi pa huli para pumunta sa impyerno pagkatapos kung matapos ang mga iyon. Matapos tanungin ng opisyal na tagapagpatupad ang lokasyon ng Samsara Guild, agad na pinangunahan ni Yehan ang dalawang opisyal papunta roon. Dahil hindi siya makaalis ng lungsod, syempre uunahin muna ni Yehan ang sarili niyang mga gawain. Hindi natagpuan ang pangalan ni Madman G sa mga sinaunang aklat ng reinkarnasyon sa mundo ng reinkarnasyon, kaya maaaring nasa alinman ito sa natitirang siyam na sinaunang aklat ng reinkarnasyon. Dahil dito, hindi palalampasan ni Yehan ang kahit isa sa mga sinaunang aklat na ito. Gayunpaman, habang papunta si Yehan at ang dalawang opisyal sa Samsara Guild, may biglang malakas na kaguluhan sa dulo ng mataong kalye, at halos lahat ng mga multo sa lugar ay kusang umurong upang magbigay daan. Dumating na ang opisyal ng Prison Palace, tumabi kayo. Umalis na tayo. Ang tagapagpatupad ng reinkarnasyon ang may hawak ng aklat ng reinkarnasyon. Kapag nagkamali tayo sa kanya, magkakaroon tayo ng maraming hadlang sa ating muling pagsilang. Nagkagulo ang mga tao at agad na nagbigay ng daan. Sino sila? Tanong ni Yehan. Sumagot ang opisyal na kasama niya, Yeshi, mukhang ito ang opisyal ng Bayan Cheng Prison Palace. Tagapagpatupad ng Bayan Cheng Prison Hall. Nakangiting sabi ni Yehan. Ang yayabang talaga ng mga taong ito, mas malakas pa kaysa sa inyo. Pagkarinig nito, bahagyang napahiya ang dalawang opisyal na kasama niya. Sa isang tingin pa lang, makikita mo na ang kabuuan. Kung ano ang pinuno, ganoon din ang mga tauhan. Mukhang tama kayo, ang Xiaoxi ng Bayan Cheng Realm ay talagang napaka-dominant, sabi ni Yehan. Wala na siyang interes sa emisaryong si Xiao. Ngunit nang akmang iiwas na sila, nakita nilang diretsyong lumapit sa kanila ang opisyal mula sa Prison Palace na may ngiti sa mukha, at tumigil sa harap ni Yehan. Ang opisyal ng Bayan Cheng Prison Palace ay bumabati kay Lord Yeshi. Kilala mo ako. Bahagyang nagulat si Yehan. Ngunit bakit siya hinahanap ng opisyal ng Bayan Cheng Prison Palace? Posible kayang hindi pa sumusuko ang emisaryong si Xiao. Ngumiti ang opisyal at sinabi, Yeshi, ang iyong ginawa sa gintong bato sa mundo ng reinkarnasyon, ang pagpapausbong nito, ay kumalat sa buong mundo ng impyerno. Ngayon, sino pa ba ang hindi nakakakilala sa iyo? Siya pala ang nagpabulaklak ng gintong bato, at siya rin ang emisaryo ng 10 mundo sa Will Realm. Sa pagkarinig nito, nagulat ang mga multo sa paligid at sabay-sabay na tumingin kay Yehan. Ang pag-usbong ng gintong bato ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong Bayan Cheng. 3 araw itong kumalat sa mundo ng impyerno bago tuluyang naglaho. Ang pamumulaklak ng gintong bato ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Hindi ko akalaing ang taong gumawa nito ay napakabata. 999 na sakuna, hindi ko maisip kung paano niya iyon nagawa. Kahit si Lord Saitegarba ay nabigo sa pagsubok na posbungin ang gintong bato. Makikita kung gaano ito kahirap. Ang tagumpay ng taong ito ay tunay na isang himala. May mga bulungan ng pagkagulat sa paligid. Ang kabataang nasa harapan nila ang dahilan ng lahat ng iyon, kaya't lalo silang naging mausisa. Kaya, ano ang dahilan ng paglapit mo sa akin? Kalmadong tanong ni Yehan. Emisaryo Ye, inaanyayahan ka ni Emisaryong Xiao. Nakangiting sabi ng opisyal. Kumunat ang noo ni Yehan. Paano nalaman ni Xiao na hindi pa sila umaalis sa lungsod? At bakit agad itong nagpadala ng tao? Si Lord Yeshi ay papunta ngayon sa Samsara Guild, kaya hindi muna siya makakasama sa iyo para makita si Xiaoxi, agad na sabi ng isang opisyal sa tabi niya nang makita niyang hindi sumagot si Yehan. Ako ang nakikipag-usap kay Lord Ye. May karapatan ka bang sumabat? May bahid ng inis na sabi ng opisyal. Siya na mismo ang nag-anyaya, tatanggihan pa ba ni Ye ang paanyaya ni Xiao? Nanigas ang mukha ng opisyal sa tabi ni Yehan. Hindi siya natuwa na pagsabihan ng kapwa niya opisyal. Kung wala siyang karapatang magsalita, ano naman ang karapatan mo para kausapin ako? Malamig na sabi ni Yehan.
Para sa kanya, pareho lang ang opisyal na ito at ang emisaryong si Xiao, wala siyang simpatya sa mga taong mataas ang tingin sa sarili. Nagbago ang ekspresyon ng mga maltong nanunood. Mukhang kahit nasa teritoryo ni Xiao, hindi pa rin balak ni Yehan na bigyan ito ng mukha. Sa pagkarinig nito, sumiklab ang galit sa mukha ng opisyal, ngunit dahil mas mataas ang ranggo ni Yehan bilang emisaryo ng 10 mundo, napilitan siyang magpigil. Emisaryo Yehan, kinakatawan ko si Emisaryong Xiao. Kabanata 3583. Malamig na sinabi ni Yehan, sa tingin mo ba hindi niya kinakatawan ang emisaryo? Kung wala siyang karapatan, inaakusahan mo ba ang emisaryo na wala ring karapatan? Ginoong Yeshi, bakit kayo nagagalit dahil lamang sa isang maliit na opisyal? Nandito ako upang anyayahan kayo sa ngalan ni Xiaoxi. Sabi ng opisyal na si Liu Sheng na may pilit na mukha. Dahil isa ka lang maliit na opisyal, ano sa tingin mo ang kaibahan mo sa kanya? Walang pakialam na sagot ni Yehan. Hindi ako libre ngayon. Kung nagmamadali si Xiao, sabihin mo sa kanya na siya mismo ang pumunta. At umalis ka sa daan. Pagkarinig nito, hindi na napigilan ng opisyal na si Liu Sheng ang galit, Ginoong Yeshi, ito ang Biancheng Realm, hindi ang Zuanlan Realm. Pinapayuhan ko kayong mag-isip muna bago kumilos. Tinatakot mo ba ako? Kung tumanggi ako, ano ang magagawa mo? Ano ang magagawa ni Xiao sa akin? Talaga bang tatanggihan ni Emisaryong Ye ang paanyaya ni Emisaryong Xiao? Madilim na tanong ni Liu Sheng. Oo, tumatanggi ako. Malamig na sagot ni Yehan. Pagkasabi niya nito, ang mga maltong kasama ng opisyal ay agad na pumalibot kina Yehan. Nang makita ito, ang mga maltong nasa paligid ay agad na umurong. Kilalang makapangyarihan si Xiaoxi sa lungsod ng hari, at hindi siya basta-basta pwedeng galawin. Kapag nakabangga mo siya, kailangan mong may lakas na kayang sumupil sa kanya. Mukhang tinanggihan ng emisaryo Ye mula sa Zuanlan Realm ang paanyaya ni Xiao, at handa nang gumamit ng puwersa ang opisyal. Pero ang emisaryong Ye na ito ay isang alamat, siya ang nakaimpluwensya sa gintong bato. Narinig ko na kahit ang hari ng 10 templo ay hindi kayang tanggihan ang kahilingan ng taong iyon. Ngayon, lantaran siyang pinupuntirya, hindi ba sila natatakot sa parusa ng Biancheng Palace? May suporta siya ni Xiaoxi, kaya wala siyang kinatatakutan. Bukod pa roon, si Xiaoxi ay alagad ng Deputy Palace Master na si Woya. Lahat ng mata ay nakatuon kay Yehan. Bilang emisaryo ng 10 mundo at isang alamat, ngayon ay kaharap niya ang makapangyarihang si Xiao, ano ang gagawin niya? Ano ito? Opisyal ng Biancheng Prison Hall, balak mo bang patayin ako? Lumamig ang tingin ni Yehan. Isang simpleng opisyal lang, pero naglakas loob siyang palibutan ang isang emisaryo ng 10 mundo. Kung hindi lang ito Biancheng Realm, baka matagal na siyang pumatay. Ang dalawang opisyal na kasama ni Yehan ay naging seryoso rin ang mukha. Sa Zuanlan Realm, mataas ang respeto kay Yehan, pero dito, ganito ang trato sa kanya. Yeshi, ito ang Biancheng Realm. Pinapayuhan kitang pag-isipan ng mabuti ang sinabi ko. Walang mabuting maidudulot sa iyo ang pagbangga kay Xiaoxi, malamig na sabi ni Liu Sheng. Malamig na sumagot si Yehan, kung ganoon, makinig ka rin sa sasabihin ko. Bibigyan kita ng 3 hininga, umalis ka, o mamamatay ka. Pagkasabi nito, nagulat ang lahat. Pati ang dalawang opisyal na kasama niya ay napatulala. Masama ito, mukhang papatay na talaga siya. Kapag pinilit ng opisyal na kunin siya, siguradong magkakapatayan. Emisaryong Ye, kumalma kayo. Ito ang lungsod ng hari ng Biancheng, malubha ang magiging resulta. Seryosong sabi ng dalawang opisyal. Ang mukha ni Liu Sheng ay nagbaluktot sa galit. Sa lungsod ng hari, kahit mga general ay hindi siya hinahamak, pero ngayon, pinagbabantaan siya ng isang tagalabas sa harap ng maraming tao. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa ng gulo dito sa lungsod ng hari? Galit na tanong niya. Ubos na ang 3 hininga. Mamatay ka. Biglang humakbang si Yehan, at sumabog ang napakalakas na presyon na parang rumaragas ang alon. Kahit hindi siya direktang umatake, isang nakakatakot na puwersa ang bumagsak sa opisyal. Sa isang iglap, nadurog ang opisyal, bago siya mamatay, makikita ang takot at hindi paniniwala sa kanyang mukha. Hindi niya akalaing maglalakas loob si Yehan na patayin siya sa lungsod ng hari. Samantala, ang mga maltong pumalibot kay Yehan ay tinangay palayo ng isang hindi nakikitang puwersa. Talagang pinatay niya. Napuno ng takot ang mga nanunood. Ang emisaryong Ye mula sa Zuanlan Realm ay kumikilos agad, walang puwang para sa pag-uusap. At ang pinatay pa niya ay opisyal sa ilalim ni Xiaoxi. Malaking gulo ito. Patay na ang opisyal, hindi lang si Xiao ang magagalit, kundi ang buong lungsod ng hari ay maguguluhan. Kabanata 3584.
Masyadong matapang ang emisaryong Ye mula sa Zuanlan Realm. Totoo ngang medyo mahirap pakisamahan ang opisyal na iyon ng Changsheng. Pero dahil may suporta siya ni Xiao Envoy, palaging mayabang at mapang-api ang mga tao ng Prison Palace sa lungsod ng hari. Dapat lang may magparusa sa kanila. Pero hindi ko alam kung kakayanin ba ni emisaryong Ye ang magiging kapalit ng pagpatay niya sa opisyal. May mga bulong ng pagkagulat mula sa paligid. Nang makita ito ng dalawang opisyal na kasama ni Yehan, napangiti na lang sila ng mapait. Ang pagpatay sa loob ng lungsod ng hari ng Bayan Cheng, malamang ay nagdulot na ng malaking problema si Yeshi. Pinatay mo ang opisyal. Hindi ka palalampasan ni Xiao Envoy, at pati ang Deputy Palace Master ay hindi ka hahayaang makaalis ng buhay sa Bayan Cheng Realm. Sabi ng ilang eksperto ng Prison Palace habang nanginginig sa takot. Ang pagpatay sa loob ng lungsod ng hari, hindi pa ito kailanman nangyari noon. Mga basura kayo. Pinilit ninyo akong kumilos. Dahil hindi kayo nakinig at gusto ninyo akong pilitin, pinatay ko na siya. Bumalik kayo at sabihin kay Xiao Envoy, sa susunod, huwag ninyo akong sisihin kung pati kayo ay papatayin ko. Lumayas kayo. Malamig na parang yelo ang mukha ni Yehan. Kapag nagpasya siyang pumatay, hindi siya nagbibiro. Kung pinilit siya, papatayin niya talaga. Umalis ang mga tauhan ng Prison Palace na puno ng takot. Tara na, pumunta tayo sa Samsara Guild. Habang umaalis sina Yehan nang parang walang nangyari, nagulat ang mga tao sa paligid at nagkatinginan. Mukhang magkakaroon ng kaguluhan sa lungsod ng hari. Pinatay ni emisaryong Ye ang opisyal ni Xiao. Hindi yun palalampasan ni Xiao na kilala sa pagiging malupit. Baka pati ang Rakshasa Legion na nagbabantay sa lungsod ay kumilos. Posible iyon. Bawal ang pagpatay sa lungsod ng hari. Pagdating pa lang ng emisaryong Ye, nilabag na niya ang batas. Hindi maaaring baliwalain ito ng mga nakatataas sa Bayan Cheng Palace. Yeshi, kakadating pa lang natin sa Bayan Cheng, nakapatay ka agad sa lungsod ng hari. Malaki ang posibilidad na nasa panganib tayo ngayon. Seryosong sabi ng dalawang opisyal na kasama niya. Kahit gumaan ang pakiramdam nila sa ginawa ni Yehan, mabigat ang magiging kapalit nito. Walang pakialam na sagot ni Yehan, ayos lang. Bilang emisaryo ng 10 mundo ng Zuanlan Realm, kinakatawan ko ang dangal ng Zuanlan Realm. Paano ako basta-basta hahayaan na dalhin ng isang maliit na opisyal? Bukod pa roon, siya ang unang nagkamali. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ng mga nakatataas sa Bayan Cheng sa akin. Nagkatinginan na lang ang dalawang opisyal at napangiti ng mapait. Wala na silang magagawa sa puntong ito. Hindi nagtagal, nalaman ni Xiao Envoy ang pagpatay ni Yehan sa opisyal sa lungsod ng hari. Pati si Wuya, ang Deputy Palace Master ng Bayan Cheng Palace, ay nalaman din ito. Yeshi ng Zuanlan Realm, akala ba niya ay kaya niyang gawin ang kahit ano dahil sa impluensya niya sa gintong bato? Malamig na sabi ni Wuya. Iutos na hulihin ang Yeshi na ito. Kapag lumaban siya, pahintulutan ang Rakshasa Legion na kumilos. Sa utos ni Wuya, agad na kumilos ang Rakshasa Legion na nagbabantay sa lungsod upang hulihin si Yehan. Ang utos ng Deputy Palace Master ay hindi mababago maliban na lang kung makialam ang hari ng Bayan Cheng o ang Samsara Guild. Samantala, galit na galit si Xiao Envoy. Ang kanyang opisyal ay pinatay sa harap ng lahat, hindi niya iyon kayang palampasin. Isang baliw. 2 beses ko siyang inimbitahan, tumanggi na nga, naglakas loob pa siyang patayin ang aking tauhan. Sa lungsod na ito, gusto kong makita kung paano siya makakatakas. Malamig na sabi ni Xiao habang nagliliyab ang kanyang galit. Panginoong Xiao, napakayabang ng emisaryong Ye. Hindi kanya iginalang. Ngayon ay pumunta siya sa Samsara Guild, ano ang gagawin natin? Huwag natin siyang palampasin. Ipakita natin sa kanya na ito ang Bayan Cheng Realm. Samsara Guild. Malamig na sabi ni Xiao na puno ng pagnanais pumatay. Palibutan ninyo ang Samsara Guild. Ako mismo ang kikilos. Siyempre, walang kaalam-alam si Yehan sa mga utos na inilabas laban sa kanya. Sa oras na iyon, narating na niya kasama ang 2 opisyal ang Samsara Guild. Ang Samsara Guild sa Bayan Cheng ay halos kapareho ng nasa Zuanlan Realm, maliban sa kapaligiran, tila iisang halma lang ang pinagkunan. Sino ang dumating? Sa harap ng Samsara Guild, lumitaw ang 2 Ghost General, parehong-pareho sa mga nakita ni Yehan noon. Si Yehan, emisaryo ng 10 mundo ng Zuanlan Realm, ay narito upang bumisita. Sabi ni Yehan habang humahakbang pasulong. Kabanata 3585. Emisaryo mula sa 10 mundo ng Zuanlan Realm. Tiningnan ng 2 Ghost General si Yehan. Hindi pa nakakarating sa kanila ang balita tungkol sa pagpatay ni Yehan sa isang opisyal, at sinabi nila, hindi lahat ay maaaring pumasok sa Samsara Guild. May dala ka bang kautusan mula sa Bayan Cheng Palace? Pagkarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan, wala pa akong kautusan.
Kung wala, pakiusap na bumalik na lang kayo. Naramdaman ni Yehan ang kaunting pagkayamot. Sa Zuanlan Realm, dahil sa koneksyon niya kina Pangulong Chanji at sa Vice-Presidente ng Merchant Guild, hindi niya kailangan ng ganitong kautosan. Ngunit dito sa Biancheng Realm, wala siyang kakilala sa mataas na posisyon. Yeshi, kung gusto mong makapasok sa Samsara Guild, kailangan mo talaga ng kautosan. At para makuha iyon, kailangan mong pumunta sa Biancheng Palace, sabi ng opisyal sa tabi niya. Kung ganoon, pumunta tayo sa Biancheng Palace, sagot ni Yehan. Ngunit pagkasabi pa lang niya nito, biglang dumating ang malalakas na aura ng pagpatay na parang malakas na hangin na tumama sa kanila. Naramdaman ito ni Yehan at bahagyang ngumiti ng malamig. Mukhang ang pagpatay niya sa opisyal ay nagdulot na ng reaksyon, ang emisaryong si Xiao, na hindi pa nagpapakita noon, ay hindi na mapakali. At totoo nga, isa-isang lumitaw ang daan-daang multo at pinalibutan sila. Lalong tumindi ang kanilang nakakatakot na presensya. Yeshi, nagulat ang dalawang opisyal. Ngunit nanatiling kalmado si Yehan. Nakatuon ang kanyang tingin sa lalaking dahan-daang lumalapit, isang taong kahit saan lumitaw ay tiyak na magiging sentro ng atensyon. Napakunot ang noo ng dalawang Ghost General ng Samsara Guild. Ito ang teritoryo nila, magkakagulo ba ang mga taong ito rito? Yeshi. Ang lalaking may mapang apeng aura ay dahan-daang lumapit, ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Yehan, na parang nais siyang durugan sa ilalim ng kanyang presensya. Emisaryong Xiao, mahinahong sabi ni Yehan. Malamig na nagsalita si Xiao, ang unang pagkikita natin ay hindi sana ganito. Same time kitang inimbitahan ngunit tumanggi ka. Ngunit hindi mo dapat pinatay ang aking opisyal. Hindi mahalaga kung sino ka, ang sinumang gagalaw sa aking tauhan ay magbabayad ng kapalit. Sincere invitation. Natawa si Yehan. Pareho tayong emisaryo ng 10 mundo, ngunit isang maliit na opisyal ang pinadala mo para anyayahan ako, at gusto pa akong pilitin. Nagkasala siya laban sa mas mataas na ranggo, kaya pinatay ko siya. Mali ba iyon? O sa tingin mo dapat akong sumama sa kanya nang sa pilitin? Isang panig na kwento lamang iyan, malamig na sagot ni Xiao. Kahit anong sabihin mo, pumatay ka sa lungsod ng hari, at ang pinatay mo ay tauhan ko. Hindi ko ito palalampasan. Pero kung kusang loob kang pupunta sa prison hall at aamin ng kasalanan, maaari kitang patawarin. Magpapaako ako ng kasalanan. Karapat-dapat ka ba? Galit na natawa si Yehan. Para sa kanya, si Xiao ay hindi lamang mayabang kundi punong-puno ng sarili, kapantay niya ito sa ranggo, ngunit gusto siyang pasunurin. Agad na naglabas ng matinding intensyon na pumatay si Xiao, mukhang gusto mo talagang pilitin akong kumilos. Malamig na sagot ni Yehan, subukan mo, tingnan natin kung kaya mo. Gusto ko ring makita kung ano pa ang kaya mo bukod sa pagpapausbong ng gintong bato. Sa isang iglap, sumiklab ang napakalakas na aura. Mula kay Xiao, kumalat ang nakakatakot na hanggaring pumatay. Nagbago ang mukha ng dalawang Ghost General ng Samsara Guild, mukhang talagang kikilo si Xiao laban sa emisaryo ng Zuanlan Realm. Ipaalam agad sa Vice-Presidente, walang sino man ang maaaring manggulo sa Samsara Guild, kahit pa si Xiao na may suporta ni Wuya. Sa lakayin. Sa isang kumpas ng kamay ni Xiao, sabay-sabay na humugat ng sandata ang mahigit 100 multo na nakapaligid kina Yehan. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Malamig na sabi ni Yehan. Biglang sumabog ang napakalakas na aura mula sa kanyang katawan, sobrang lakas nito na nagbago ang mukha ni Xiao. Hanggang ngayon, alam lamang ni Xiao na si Yehan ang nakaimpluwensya sa gintong bato at naging bagong emisaryo, hindi niya alam ang tunay nitong lakas. Mukhang minamaliit kita. Pero sa pagpatay mo sa aking opisyal, ikaw mismo ang naghukay ng sarili mong libingan. Malamig na sabi ni Xiao habang sumugod kay Yehan na parang malamig na hangin. Kasabay nito, umatake rin ang mahigit 100 tauhan ng Prison Palace, ang kanilang mga sandata ay naglabas ng nakakatakot na lamig. Ngunit sa sandaling iyon, isang mas nakakatakot na puwersa ang bumagsak, parang isang lambat na seisiklo sa buong mundo. Sa ilalim ng napakalakas na puwersang iyon, napaatras ang lahat, pati si Xiao ay napaurong. Kabanata 3586. Nagkakagulo sa Samsara Guild. Emisaryong Xiao, mukhang lalo kang nagiging mapangahas dahil sa suporta ng Deputy Palace Master. Wala akong pakialam sa alitan ninyo, lumayas kayo sa loob ng 10 milya mula sa Samsara Guild. Ang malamig na boses ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon, may kasamang nakakatakot na pressure na agad nagpabago sa ekspresyon ni Xiao Shi. Guildmaster Ying He. Tumingin si Xiao Shi sa Samsara Guild, nanliit ang kanyang mga mata. Sumulyap din si Yehan sa likuran niya. Mukhang may mga taong hindi na kayang tiisin ang kaiabangan ni Xiao Shi sa lungsod na ito. Swerte mo ngayon.
Pero kapag umalis ka sa Samsara Guild, sisiguraduhin kung pagbabayaran kita. Malamig na sabi ni Xiao kay Yehan. Kahit malakas siya, hindi siya naglalakas loob gumawa ng gulo sa loob ng teritoryo ng Samsara Guild. Talaga, lalabas ako ngayon, tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin sa akin, natawang sabi ni Yehan. Para sa kanya, ang pagpatay kay Xiao ay parang pagdurog lang ng langgam. Nang marinig ito, sumiklab ang galit sa mukha ni Xiao. Palibutan sila. Biglang may malamig na utos na narinig mula sa likuran ni Xiao, kasabay ng mabibigat na yabag na nagpagalaw sa lupa. Agad na tumingin si Yehan. Lumabas ang daan-daang sundalong multo na nakasuot ng baluti, parang isang disiplinadong hukbo, at pinalibutan sina Xiao, Yehan, at ang iba pa. Rakshasa Legion. Kumislap ang mata ni Xiao, saka ngumiti. Mukhang hindi na kailangan kong kumilos ngayon. Nakalaan na ang kapalaran mo. Tahimik si Yehan. Kahanga-hanga ang pagdating ng hukbong ito, pero para sa kanya, hindi pa rin iyon sapat para takutin siya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng baluti. Ang kanyang presensya ay puno ng lakas at dugo, hindi tulad ng kay-abangan ni Xiao, kundi isang tunay na aura ng mandirigma. Ngumiti si Xiao, mukhang ang Blood Sheriff Commander ang namumuno ngayon. Sumagot ang matipunong lalaki, alam mo ang batas ng lungsod ng hari. Walang sino man ang pinapayagang pumatay o manggulo rito, lalo na sa loob ng Samsara Guild. Kapag may lumabag, parurusahan siya, kahit sino pa ang sumusuporta sa kanya. Kaya, emisaryong Xiao, umatras ka na at huwag mo akong pahirapan. Nagbago ang mukha ni Xiao, ngunit hindi siya makakontra. Bagamat nasa ilalim siya ng Deputy Palace Master, ang tunay na sinusunod ng Blood Sheriff ay ang Guild Master ng Samsara Guild. Hehe, kung ganoon, ipapaubaya ko muna sa inyo. Pero tandaan ninyo, pinatay ng taong ito ang opisyal ng prison hall sa lungsod ng hari. Hindi ito matatapos dito. Ang Deputy Palace Master ang magbibigay ng hustisya, malamig na sabi ni Xiao. Kung ganoon, dumiretso ka sa Deputy Palace Master, sagot ng Blood Sheriff Commander, saka tumingin kay Yehan. Hindi ko pakialam kung sino ka o saan ka galing. Nilabag mo ang batas sa pagpatay sa lungsod ng hari. Sumama ka na lang ng maayos bago pa ako mapilitang kumilos. Malamig na sumagot si Yehan, pagdating ko pa lang dito, sinubukan na akong pilitin ng opisyal ng Prison Palace. Dapat ba akong magpaubaya sa ganitong kasalanan? Hindi ko trabaho ang humusga. Trabaho ko ang manghuli. Kung may reklamo ka, ipaliwanag mo sa Deputy Palace Master. Dalhin siya. Sa isang kumpas ng kamay, agad na lumapit ang Rakshasa Legion. Kumislap ang malamig na liwanag sa mata ni Yehan. Yeshi, huwag ka nang lumaban. May dahilan pa tayo dahil pinatay mo ang opisyal. Pero kung lalaban tayo sa Rakshasa Legion, siguradong kikilos mismo ang mga pinuno ng Bayan Cheng. Wala na tayong pag-asa. Takot na sabi ng dalawang opisyal sa tabi niya. Sandaling nag-isip si Yehan, saka tumingin sa Blood Sheriff Commander, sige. Sasama ako para makita ang Deputy Palace Master. Pagkatapos, nilagyan sila ng itim na bakal na singsing, isang mahiwagang kasangkapan na pumipigil sa lakas ng kaluluwa ng multo. Kapag naipit ang kapangyarihan, para ka na ring nawala ng lakas, parang posos at kedena para hindi makatakas. Nang makita ni Xiao na dinala si Yehan, ngumiti siya ng malamig. Panginoong Xiao, nadakip na siya ng Rakshasa Legion. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakatakas. Sa relasyon mo sa Deputy Palace Master, tapos na siya. Sabi ng isang opisyal habang nakangisi. Kung gusto niyang makipagbanggaan sa akin sa lungsod na ito, kulang pa siya sa karanasan. Yeshi ng Zuanlan Realm, siya ba ang taong naka-impluensya sa gintong bato at gumawa ng himala? Kabanata 3587. Sa ika-78 palapag ng Samsara Guild, nasaksihan ng tatlong matandang lalaki at isang matandang babae ang nangyari sa labas. Siya na nga siguro iyon. Ang taong kayang makaapekto sa gintong bato, talagang kakaibang nilalang ang batang ito. Pero pagdating pa lang niya sa lungsod ng hari, na-offend na niya si Xiaoxi, isang makitid ang isip na tao. Malamang mahihirapan siya, sabi ng isa sa mga matanda habang nakangiti. Sabi naman ng matandang babae, hindi masama kung makaranas ng kaunting paghihirap ang kabataan. Ang inaalala ko lang, baka gumawa ng kalokohan ang Deputy Palace Master dahil kay Xiaoxi. Ang batang iyon ngayon ang 12 taong nakatamo ng perpektong merito sa mundo ng impyerno. Kapag nagsalita siya, kahit si Lord Bayan Chengqing ay hindi makakatanggi. Hehe, malamang alam na rin ni Lord Bayan Chengqing ang nangyari rito. Di nagtagal, dinala sina Yehan at ang dalawang opisyal ng Rakshasa Legion sa isang sinaunang bulwagan sa lungsod ng hari. Sa itaas ng bulwagan, nakaupo ang isang lalaking nasa katanghaliang edad na may maringal na anyo.
Siya ang Deputy Palace Master ng Biancheng Realm, si Wuya. Tiningnan niya si Yehan at malamig na sinabi, kahit galing ka sa Zuanlan Realm at hindi kita nasasakupan, bilang emisaryo ng 10 mundo, kapag humarap ka sa akin, hindi ka ba dapat lumuhad at magbigay galang? Sinusuri pa lamang ni Yehan si Wuya, ngunit nang marinig ito, agad na lumamig ang kanyang mukha. Lumuhad at magbigay galang. Ni minsan ay hindi lumuhad si Yehan kahit sa harap ng Zuanlan King, bakit siya luluhod sa Deputy Palace Master ng Biancheng? Samantala, ang dalawang opisyal sa tabi niya ay agad ng pinagpawisan at lumuhod. Wala silang lakas ng loob na sumunod sa tapang ni Yehan. Nang marinig ito ng Bloodshire Commander, bahagya siyang ngumiti at tumingin kay Yehan na nananatiling nakatayo. Bakit? Malamig na tanong ni Yehan, at naglabas ng matinding lamig ang kanyang aura. Bakit? Tumayo si Wuya at unti-unting bumaba dahil mas mataas ang katayuan ko kaysa sayo. Isa ka lang emisaryo, at pumatay ka pa sa lungsod ng hari. Dahil ba nakaimpluwensya ka sa gintong bato, akala mo pwede mo nang gawin ang kahit ano. Lumuhod ka. Biglang sumabog ang isang napakalakas na pressure na tila dudurog sa katawan ni Yehan. Napakalakas nito na kahit ang Bloodshire Commander ay napaurong. Ngunit si Yehan ay nanatiling nakatayo, hindi gumalaw ni nagbago ang ekspresyon. Mas mataas ang katayuan mo. Malamig niyang sabi. Sa Zuanlan Realm, kahit ang Zuanlan King ay hindi ko niluhuran. Sa tingin mo ba mas mataas ka pa sa kanya? Ikaw. Sumiklab ang galit sa mukha ni Wuya. Ang mga salita ni Yehan ay parang matatalim na kutsilyo. Kung luluhod si Yehan sa kanya, parang pinapahiya niya ang Zuanlan King. Bakit? Wala ka nang masabi. Malamig na dagdag ni Yehan. Pagdating ko pa lang dito, inapi na ako ng isang maliit na opisyal ng Prison Palace at sinubukan akong pilitin. Dapat ba akong sumuko sa ganitong klaseng tao? Bahagyang natigilan si Wuya, saka malamig na sumagot, kung totoo man iyon o hindi, iimbestigahan ko. Kung totoo, hindi kita pahihirapan. Pero bago iyon, kailangan mong manatili sa bilangguan ng ilang araw. Bloodshire Commander, dalhin sila sa Black Prison. Pagkarinig nito, sumiklab ang galit sa mga mata ni Yehan. Hindi niya gustong maging bilanggo. Ngunit lumapit ang Bloodshire Commander at bahagyang umiling sa kanya. Nang makita iyon, bahagyang kumalma si Yehan at sinabi, kung ganoon, sana ay maging patas ka. Kung magtatagal ako sa kulungang iyon, hindi ko masisiguro ang mangyayari. Pagkatapos, sumunod siya sa Bloodshire Commander palabas ng bulwagan. Matalas ang dila ng batang iyon. Kahit may suporta ka ng Zuanlan King, dito sa Biancheng Realm, kung hindi magsasalita si Biancheng King, kahit dragon ka pa, mapipilitin kang yumoko. Malamig na sabi ni Wuya habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Yehan. Guro, mukhang hindi ka talaga iginagalang ng bagong emisaryong Ye, biglang sabi ng isang boses. Lumabas mula sa sulok si Xiao Envoy. Mula pa kanina ay nanonood na siya. Malamig na sumagot si Wuya, ang emisaryo ng 10 mundo ay hindi tulad ng mga taong dati mong hinaharap. Mas mabuti pang kumalma ka. Siya ang 12 taong nakatamo ng perpektong merito sa mundo ng impyerno. Kapag nagsalita siya, kahit ang mga hari ng 10 templo ay hindi makakatanggi sa kanya. Kabanata 3588. Pero galit ka rin sa kanya, hindi ba, Master? Kumislap ang malamig na tingin sa mata ni Xiaoxi. Noon, walang sinumang emisaryo ng 10 mundo na pumunta sa Biancheng Realm ang nangahas na sumalungat sa kanya, lahat ay may respeto. Kahit si Xiao Envoy ay pumunta sa ibang mga mundo, magalang siyang tinatrato ng ibang emisaryo. Ngunit ngayon, sa pakikitungo kay Yehan, tuluyan siyang nawala ng mukha. Kung hindi si Yehan ang bagong emisaryo, kundi sina City Lord Awang o City Lord Wangchuan, malamang ay yumuko na ang mga iyon sa harap ni Xiao. Ano ang gusto mong sabihin? Muling umupo si Deputy Palace Master Wuya. Dahil nakapasok na siya sa Black Prison, bakit pa natin siya palalabasin ng buhay? Lalong naging malamig ang mukha ni Xiaoxi. Kung mapatay siya ng ibang bilanggo roon, wala na tayong kinalaman, hindi ba? Nagbago ang ekspresyon ni Wuya, ang pagpapahirap sa kanya sa Black Prison ang sukdulan ng kaya kong gawin. Kapag namatay siya roon, kahit habulin tayo ng Zuanlan Realm, kikilos si Biancheng King. Tama na ito, hayaan siyang magduso roon at sa kapakawalan. Kapag lumaki pa ang gulo, hindi ko na kayang pigilan bilang Deputy Palace Master. Bagamat galit si Wuya kay Yehan, wala siyang lakas ng loob na patayin ito. Si Yehan ang 12 taong nakamit ang perpektong merito sa mundo ng impyerno, tiyak na pinagmamasdan siya ng mga hari ng 10 templo. Kapag namatay siya, hindi biro ang kahihinatnan. Tumango si Xiao sa harap, ngunit sa loob ay lalong lumalim ang kanyang galit.
Bilang isang taong sanay mangibabaw, hindi niya kayang tanggapin ang ginawa ni Yehan, lalo na't pinatay nito ang kanyang tauhan sa harap ng lahat. Paglabas niya ng bulwagan, tuluyang naging madilim ang kanyang mukha. Kung hindi kayang gawin ni Wuya, gagawin niya ito ng palihim. Emisaryong Xiao, ano ang naging hatol ng Deputy Palace Master? Tanong ng kanyang tauhan. Ngumisi si Xiao, buhay pa ba ang mga halimaw sa Black Prison? Nang inig ang opisyal, tinutukoy ninyo ba sina Killer King at Ling King? Hindi lihim sa lungsod ang dalawang iyon, mga napakabangis at walang awa. Makipag-ugnayan ka sa loob ng Black Prison. Kung makalabas siya ng buhay, nasa akin na iyon. Ngumiti si Xiao nang may kasamaan. Kuwait, ano ang ibig sabihin ng ginawa mo kanina? Habang dinadala si Yehan at ang dalawang opisyal, tinanong niya ang Bloodshire Commander. Hindi mo pa rin naiintindihan. Sagot ng Bloodshire Commander. Kung sumuwi ka sa Deputy Palace Master, kahit patayin ka niya, walang makakapigil. Pero kung magpapakumbaba ka muna, hindi ka niya basta-basta gagalawin. Kapag nasa ilalim ka ng iba, minsan kailangan mong yumoko. Kung ganoon, tinutulungan mo ako. Tanong ni Yehan. Bahala ka kung paano mo iisipin, sagot nito. Pero mag-ingat ka kay Xiaoxi. Marami ng emisaryo ang napasunod niya. Ngayon na napahiya siya sa'yo, hindi ka niya palalampasan. Isang taong nilamon ng kay-abangan, natawa si Yehan. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, papatayin niya si Xiao. Isang payo, mag-ingat ka sa Black Prison. May mga tao roon na mas nakakatakot pa kaysa kay Xiaoxi, dagdag ng Bloodshire Commander. Black Prison, kumislap ang mata ni Yehan. Ito na, sabi ng Bloodshire Commander. Narating nila ang isang sinaunang kastilyo na puno ng kakaibang aura. Mula rito ay lumalabas ang nakakatakot na presensya, parang may nakakulong na mababangges na halimaw sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pintuan, at sumalubong ang amoy ng kamatayan. Pumasok ang Bloodshire Commander na walang emosyon, at sumunod sina Yehan sa ilalim ng bantay ng Rakshasa Legion. Pagpasok nila, lumapit ang isang lalaking madilim ang mukha kasama ang kanyang mga tauhan. Warden Zhou, bumabati sa Bloodshire Commander. Ibinibigay ko sa iyo ang tatlong ito. Ayusin mo ang kanilang kulungan, utos ng Commander. Opo, susundin ko, sagot ni Zhou. Pagkaalis ng Commander, pinabantayan ni Warden Zhou sina Yehan at ang dalawa, at dinala sila pababa sa madilim, mamasa-masang bahagi ng kastilyo. Bumaba sila ng bumaba, hanggang sa umabot sa ilalim, halos 100 metro ang lalim. Doon ay isang napakalawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Sa magkabilang panig, makikita ang napakaraming kulungan na nakadikit sa pader ng bundok, at bawat isa ay may nakakulong na makapangyarihang multo. Nang makita ang pagdating ni Yehan, sumulyap ang bawat bilanggo sa kanila, ang malamig at malulupit na mga mata ay nakakatindig balahibo. Ngunit sandali lamang, at muli silang nawala ng interes. Kabanata 3589. Ang mga tao sa itim na bilangguan na ito ay mabibigat na kriminal na may nakakatakot na lakas at malupit na pamamaraan, ngunit sa itim na bilangguan na ito, maliban sa gwardya at 5 o 6 na kasama niya, wala nang ibang makikita. Tila ang malaking itim na bilangguan na ito ay pinamamahalaan ni Warden Zhou at ng kanyang 5 o 6 na tagasunod. Hindi nagtagal, sa pamumuno ni Warden Zhou Xing, nakarating sila sa harap ng isang madilim at nakakatakot na bilangguan. Bago ikulong ang tatlo kasama ni Yehan, tinanggal ang itim na bakal na singsing na nakasuot sa kanilang ulo upang pigilan ang kanilang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa sandaling ito, kahit na ang warden ay may hawak na mahiwagang sandata para pigilan si Yehan at ang kanyang kaluluwa, wala siyang kapangyarihang mag-alala na makakatakas si Yehan. Hindi ko alintana kung ano ang relasyon niyo sa labas, basta manatili kayong tapat sa akin habang nandito kayo. At kung may lalabag, gagawin kong bangungot ang buhay niya. Bago umalis, malamig na tiningnan ni Warden Zhou si Yehan. Hindi pinansin ni Yehan ito, at naupo siyang cross-legged sa bilangguan. Mas mabuting hayaan ng pangalawang pangulo ng palasyo Wuya na palabasin siya sa itim na bilangguan sa lalong madaling panahon, kung hindi siya magdadalawang isip na magdulot ng malaking kaguluhan sa lungsod Pangherian. Bagaman maaari nang umalis ni Yehan ngayon, mayroon pa rin siyang 2 avatar sa mundo ng mga runners. Sa pamamagitan ng teknik ng transposition, maaari siyang bumalik sa mundo ng runners sa isang iglap, ngunit hindi pa natatapos ang gawain. Kaya hindi basta-basta aalis si Yehan. Siyempre, kung kailangan ni Yehan, ang 2 avatars niya sa Will Realm ay maaari ring dumating sa Biancheng Realm upang tulungan siya gamit ang teknik ng transposition. Yeshi, hindi ka ba nag-aalala? Sa nakitang kalmadong ekspresyon ni Yehan, ang 2 ehekutibo ay ngumiti ng pilit. Ito ang unang beses nilang pumasok sa itim na bilangguan, at palaging nag-aalala. Ano bang dapat ikabahala?
Mag-relax tayo kapag dumating na ang oras. Sagot ni Yehan na kalmado lamang. Sabi ng isang ehekutibo, may itim na bilangguan sa bawat realm ng Hellworld, para dito nakakulong ang mabibigat na kriminal. Kapag pumasok ka rito, halos walang posibilidad na makalabas ng buhay. Maaaring nakulong lang tayo ng ilang araw bago pakawalan. Gayunpaman, sa itim na bilangguan, may 2 pagkakataon bawat buwan para makalabas. Sa mga oras na iyon, lalabas ang mabibigat na kriminal. Para sa kanila, ito ay parang araw ng pagsasanay sa dugo. Sabi ng isa pang ehekutibo, at hindi natin alam kung gaano katagal tayo ipapako ni Pangalawang Pangulo Huya. Hindi natin alam kung ilang araw na lang bago ang oras ng pagpapalaya. Kung bukas ang oras ng pagpapalaya, haharapin natin ang mga kriminal na mabigat hanggang sa oras na iyon. Kanibalisasyon. Pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata sa isang manipis na linya. Tumango ang 2 ehekutibo sa takot. Walang problema, banayad na sabi ni Yehan, pagkatapos ay muling ipinikit ang kanyang mga mata. Nang makita ito, ngumiti ng pilit ang 2 ehekutibo. Madali para kay Yehan, ngunit para sa kanila, hindi ito madali. Ang itim na bilangguan na kanilang kinaroroonan ay punong-puno ng napakaraming mabagsik na demonyo. Ang muling pagkabuhay ay mapuputol. Sa garantiyang hatid ng teknik ng pagpapalit ng anyo, hindi kailangang mag-alala ni Yehan tungkol sa anumang bagay. Ang pinakamalala, kung makatakas siya at bumalik sa Will World, kahit paano, sa lakas ni Yehan, wala siyang dapat katakutin. Kahit pa makasalubong ang mga makapangyarihang tao na may nakakatakot na lakas, maaari niyang padalhan ang 2 clones upang tulungan siya gamit ang teknik ng transposition. Gayunpaman, sa pagdating niya sa itim na bilangguan, pansamantalang hindi siya makalabas, na nagbigay kay Yehan ng pagkakataon upang paunlarin ang kanyang fortune art. Noong huling impluwensya niya kay Jinshi, palaging nasa bingit ng buhay at kamatayan si Yehan. Ang pagsubok na parang purgatorio ay nagpapatibay sa kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, at tiyak niyang maaabot ang ika-7 antas ng fortune art. Kapag nakalabas na, ang sugol na si Xiao na nagdulot sa kanya ng paghihirap sa bilangguan na ito, hindi na pahihintulutan ni Yehan na patuloy na mabuhay sa Hell World. Sa kasalukuyan, ang fortune art ni Yehan ay nasa ika-6 na antas pa lamang. Bago pumasok sa Hellworld, ang kanyang sariling sining martial sa lahat ng aspeto ay lubos na umunlad, ngunit sa Hellworld, tanging fortune art lamang ang makakapinsala sa mga espiritu rito. May ilang puwersa ng pag-atake tulad ng Jaw at Sword Intent. Bukod dito, napakahirap para kay Yehan na paunlarin ang kanyang antas sa Hell 88, kaya magsisimula siya sa martial arts upang patuloy na palakasin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit kaagad pagkatapos pumasok ni Yehan at ng iba sa itim na bilangguan, unti-unting nabuo ang paghihiganti laban sa kanya. Bagaman bahagyang naiinggit si Pangalawang Pangulo Huya sa identidad ni Yehan at hindi nang ahas patayin siya, si Xiaoxi, na palaging malakas, mayabang, at mapaghiganti, ay hindi nag-isip ng masyado. Gusto na lang niyang patayin si Yehan ngayon. Ang itim na bilangguan ay tahanan ng makapangyarihan at malupit na mga kriminal. Kapag namatay si Yehan dito, wala na itong kaugnayan sa kanya. Hoy, bagong dating, hindi ba dapat igalang mo kami na matatanda pagdating mo dito? Sa puntong ito, habang papalapit si Yehan sa ika-7 antas ng fortune art, isang kasuklam-suklam at nakakatakot na tinig ang nagmula sa kalapit na bilangguan. Tumingin si Yehan at ang iba, at sa kanilang mga mata ay isang malupit na lalaki na may isa lamang mata. Ang malamig at malupit na mukha ng kabilang panig ay nakakatakot, tila maaaring sirain ang mga bakal na rehas at pumasok sa bilangguan ni Yehan anumang oras. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong iparating. Sagot ni Yehan na walang emosyon. Ibigay ang iyong mga yaman sa pagsasanay, o ipamahagi ang iyong merito, hindi ba dapat pumili ka rin ng pareho? Sabi ng malupit na lalaki na may masamang ngiti. Ang 2 ehekutibo sa tabi ni Yehan ay natigilan, at pakiramdam nila ay palaging nakatungo sa likuran sa harap ng mga mabibigat na kriminal. Pasensya na, wala akong anumang yaman sa pagsasanay, at nakapasok na ako sa itim na bilangguan, kaya wala namang silbi kung ibibigay ko pa ang merito ko, sagot ni Yehan ng kalmado. Kabanata 3590. Ibigay mo na lang. Pero, paano kung hindi ko ibigay? Nang marinig ito, sumabog sa katawan ng malupit at mabagsik na lalaki ang walang hanggang mapanirang liwanag, hindi ibibigay. Sa susunod na makita ko kayo, patayin ko kayong 3 nang hindi naiiwan kahit kaunting kalabisan. Kung ganoon, maghihintay ako. Banta ni Yehan ng malamig ang ekspresyon. Akala ba niya ay pulake siya? Yeshi? Nagulat at natakot ang 2 ehekutibo. Napansin nilang may ilang mabibigat na bilanggo na nakatitig sa kanila sa bilangguan, at ang malupit na mga ngiti ay nagpapatakbo ng panginginig sa kanilang kaluluwa.
Tumingin tanaw si Yehan, at kalmadong sinabi, huwag kayong mag-alala, mula nang sumunod kayo sa akin, titiyakin ko ang inyong ligtas na pagbalik sa mundo ng mga runners. Nang marinig ito, tila nakapagpakalma ang dalawang ehekutibo dahil sa mga salita ni Yehan. Yeshi, hindi tayo dapat manatili ng matagal sa itim na bilangguan. Kahit na nasa loob tayo ngayon, na pinuprotektahan ng mga bakal na rehas na nakakasakit sa kaluluwa, kapag nabuksan ang pintuan, ang mga ekspresyon sa mukha ng dalawang ehekutibo ay seryoso pa rin, hindi pa nawawala ang takot. Tumingin si Yehan sa mga bakal na rehas sa paligid niya. Ang mga tila ordinaryong rehas na ito ay talagang nakakasakit sa kaluluwa. Hindi nakapagtataka kung bakit napakamatiisin ng mga mabibigat na kriminal na nakakulong dito. Yeshi, ang mga bilangguan para sa mabibigat na kriminal sa itim na bilangguan ay itinayo ng mga mangkukulam. Kapag sinubukan ng mga kriminal na makalabas, hindi lamang mapipinsala ang kanilang kaluluwa ng malubha, kundi pati ang mga matitibay na gwardya ng bilangguan ay mararamdaman ang pinsala. Kaya, halos imposible para sa mga kriminal na makalabas. May malalakas na tao na nagbabantay dito. Pinaikit ni Yehan ang mga mata sa isang manipis na linya. Mayroong sinaunang kastilyo sa itaas ng itim na bilangguan. Baka naroon ang malalakas na gwardya. Ngunit hindi nag-alala si Yehan. Kahit na malakas at nakakatakot ang mga kriminal sa itim na bilangguan, paano siya, Yehan, matatakot o maaalipuste? Hindi nagtagal, nabalot ng dilim ang buong lungsod ng bayan, at si Yehan, na nasa loob ng bilangguan, ay patuloy na sinusubukan ang ikapitong antas ng creation art. May 9 na antas ng Fortune Dew. Kapag mas mataas ang antas, mas mahirap ang pag-angat, at napakalaki ng kinakailangang kapangyarihan ng kaluluwa. Tanging malakas na kapangyarihan ng kaluluwa lamang ang makokontrol ang malalakas na soul attack sa huling antas ng Fortune Dew. Ngunit sa kabutihang palad, ang Probation Stone ay nakalampas sa 999 na sakuna, at pinatatag ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yehan sa isang malakas at malinis na antas. Pagkatapos ng isang gabing pagsasanay, naabot na ni Yehan ang bingit ng breakthrough sa ikapitong antas. Break! Isang mababang ungol ang umalangaw sa puso ni Yehan, at sa isang iglap, ang malakas at dalisay na kapangyarihan ng kaluluwa ay sumabog sa bilangguan, parang pinakamalinis na tubig mula sa bukal sa mundo. Ang dalawang ehekutibo, na natakot buong gabi, ay gulat na gulat. Nabuo sa kanila ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yehan, na para bang muling nabuhay, puno ng enerhiya. Kasabay nito, sa kailaliman ng itim na bilangguan, sa isang tila madilim na bilangguan, isang mabigat na bilanggo na nakaupo ng cross-legged at tila nasa estado ng kamatayan, ay agad na tiningala. Sa ilalim ng magulong buhok, may pares ng kulay abo na mata. Ang kanyang mga mata, walang emosyon, ay puno ng hindi maipaliwanag na kakaibang aura. Anong dalisay na kapangyarihan ng kaluluwa? Isang mapaghangad na kalooban ang kumislap sa mukha ng mabigat na bilanggo, parang gutom na hayop na nakamamiss ang masarap na pagkain, at kagyat na gustong kainin. Ngutin lahat ng kaluluwa, sumpa ng demonyo. Dahan daw ang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata. Ang nakakasilaw na liwanag, tulad ng maliwanag na buwan sa madilim na gabi, ay pumasok sa ikapitong antas ng creation art. Ang dalawang kakayahan na natanggap ni Yehan ay sobrang nakakatakot. Una, ang pagnguting ng lahat ng kaluluwa maaaring nguyain ang anumang kaluluwa ng lahat ng nilalang sa mundo sa isang isip, at gamitin ito para palakasin ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa. Matapos malikha ang ikapitong antas, nahirapan ang Emperor Good Fortune na malikha ang ikawalong antas ng halos 1,000 taon, kaya nilikha niya ang kakayahang nguyain lahat ng kaluluwa sa batayan ng ikapitong antas upang mabilis na mapalakas ang kapangyarihan ng kaluluwa, at handa na sa paglikha ng ikawalong antas, at pati ang ika-9 na antas sa hinaharap. Pangalawa, ang sumpa ng demonyo isang isip, salita, o pangungusap ay maaaring gawin ang kalaban na hindi makontrol ang sarili. Alam man niya ang ginagawa, ngunit hindi niya makontrol ang isip o kilos, at tanging mapanood lamang ang sarili na patuloy na nahuhulog sa kamatayan. Ngutin lahat ng kaluluwa, at ang sumpa ng demonyo ang dalawang kakayahan na ito ay tunay na laban sa langit. Kung nais kong pumasok sa ikawalo o ika-9 na antas ng creation art, kailangan ko ng hindi masukat na malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Ngunit sa kakayahang nguyain lahat ng kaluluwa, maaari kong pumasok sa ikawalo o ika-9 na antas sa maikling panahon. Nagningning ang mga mata ni Yehan. Sa Hellworld, ang dalawang kakayahan na ito ay maaaring ituring na dagdag na paraan ng proteksyon sa sarili. Muling lumitaw ang langit sa dapit hapon. Sa bilangguan ng itim na bilangguan, si Yehan ay nalulugod sa breakthrough sa ikapitong antas. Sa labas ng kanilang bilangguan, muling lumitaw ang warden na nagdala sa kanila kahapon. Ngunit ang kaibahan sa kahapon ay, sa halip na mabigyan ng ngiting maganda, ngayon ay malamig ang ngiti niya kay Yehan.
Pinangunahan ng warden ang mga tao na tumayo sa harap ng bilangguan ni Yehan, tila sinusuri ang bawat kilos ni Yehan sa loob ng bilangguan.